magsalita niyan. Yun nga lang, medyo kumakalat na siya. Ayan. Low. Cebu and we're gonna go to Bantayan, kaya might as well try this. I'm not gonna wear it for 24 hours for sure, but get ready with me. Mamaya ako going to the other side. Welcome guys to another vlog. We are in Cebu City. This is our hotel. It is now 8 AM, April 25. Maayong buntag, Cebu City. Tama ba ako? Nagsabihin nun. Good morning ba yan? But this is our hotel view. We are at Waterfront Airport Hotel. Dumating kami kagabi ng 12 midnight. We stayed here to rest before we travel to Bantayan today. Yun ang aming destination talaga. Kahapon pa dapat kami. Ang dami kong story time. Ang daming aberyang nangyari. Ang daming stress bago kami makarating dito. And it was really, hindi ko ma-explain. But supposedly 24 nasa Bantayan na kami. Yung pinlano ko talaga. Yung nakabook ko. But there was a lot of mishaps. Yung ticket namin is free from Cebu Pacific kasi I worked for them and ex-deal siya. So ang bayad nila is a local round-trip ticket and nagsisi ako. So mamaya ako na ikikwento kasi 9 AM kami susunduin ng land transfer namin. That was arranged by my good kumare, Miss Christine Quintanar. Siya din yung nag-help sa amin sa land transfer din. Tsaka boat transfer pala noon. Nung galing kaming Siquijor last year, pupuntang Dumaguete. So, I figured I would reach out to her ngayon na magsisibu kami in Bantayan. Tapos yun, in-arrange niya lahat to. Sobrang pati siya na-hassle dahil sa mga aberya. But thank you so much. Big Sun Travel and Tours on Facebook. Nalagay ko sila dito. I think, based sila dito sa Cebu, if I remember it correctly. Mostly ginagamit ko sila kapag nagta-travel kami dito locally because very, very efficient and super duper nice. So yeah, instead of magbabus kami at saka parang dalawang sakay pa technically from here sa airport, papuntang Hagnaya Port, grab or bus, tapos bus ulit papunta sa port. Then, I just figured magla-land transfer na lang kami. Tsaka originally kasi, isang araw lang sana namin lahat gagawin hanggang makarating kami ng Bantayan. But yun nga, mamaya ako na ikikwento. Gusto ko lang mag-thank you kay Miss Christine. So, daratingin ng 9. It's now 8. So, we're just gonna go down, check out, and bili na kami ng coffee. Let's go. Anyway, ito pala yung aming very big and very old, pero nice naman, but very old na hotel. Yan, tinulugan lang naman namin. Waterfront Hotel. Airport Hotel. Taka na lang. Literal na tatawid ka lang ng street from the airport. So, let's go na. So, tatawid kami pabalik na airport dahil marami dong mga tindahan. Doon na lang kami hanap ng breakfast and coffee. Parang may nakita akong Starbucks kagabi. Let's go and then I'll chika later. Welcome to my Cebu vlog! I'm so excited for Bantayan. Okay, we got our coffee. Ayun, doon sa baba. Dito sa airport. Papakita ko sa inyo. So, ito yung airport. And then, ayan lang yung hotel. So, tatawid ka lang. Yun pala yung pangalan na hinahanap natin kagabi. Yun o sa taas. Ano naman kasi ng kulay-kulay. Hindi namin malaman kagabi kung yan nga ba. Kasi walang name. At ayun pala din sa taas. Medyo luma na kasi siya. But very convenient if you're looking for airport hotel. At saka hindi ko naman masasuggest yung ginawa namin pag mabilis lang kayo kasi nga malayo yung Bantayan. So, sayang yung araw. Pero since matagal kami, then we have the time. Yun nga lang, nabawasan na ng isang araw kasi nga, thank you Cebu Pacific. We're back in the lobby. Hintayin lang namin yung aming driver going to Hagnaya Port. It's now 8:30. Alam mo, isa pa sa aberyang nangyari. Naiwan ko yung GoPro sa Manila. Chinarge ko kasi. And yun yung gusto kong gamitin kasi nga, water activities and nasa island. So,
So, GoPro talaga sana yung pang vlog ko. Kaya chinarge ko, naiwan ko. Kasi hindi ako nag-vlog nung umalis kami. Kasi itong DJI, hindi ko naman to dapat dadalhin kasi ayoko nga siyang gamitin. Buti na lang sinut ko sa bag last minute kasi parang naisip ko kung gagawa ako ng mga reels tsaka TikToks. Ito na lang yung gagamitin ko. Kaya, dala ko siya. So, ito tuloy yung gamit ko yan. Nabagsak ko kaagad kanina umaga. February 25 to guys. So, comment down below hanggang kailan niya hindi mapapatak. So, pag kinoment nyo, ang makakahula, bibigyan ko ng Atake Clothing Sinabi na din niya yan nung nakaraan. merch. Okay? So, 5 weeks. Mga 5 weeks. Hindi ko alam kung magkikwento na ako kasi mababad trip na naman ako. Hindi. But this trip, again, sabi ko nga, this is free from Cebu Pacific. Pinlano ko to kasi nga, sabi ko kay DTV after nung lahat ng nangyayari, gusto ko mag-beach. Gusto ko nga sana 1 month. Like yung, balik kami sa somewhere na magandang beach. Tapos 1 month kami doon. Pero, pag tinitingnan ko yung mga timelines, wala kaming time na 1 month na pwedeng wala kami sa Lipa. Kasi nag-40th death anniversary si Pops. Tapos mag-birthday naman siya. Tapos, basta yung mga ganyan. So, syempre work. So, ito na yung naisip ko. Biglang naisip ako ng mga mapupuntahan kahit 1 week lang. Naisip ko si Bantayan kasi matagal ko na gusto pumunta ng Bantayan pero tinatamad ako kasi ang layo. Based sa research ko, meron ng airport doon. So, from Cebu airport, pwede ka nang lumipad din going to Bantayan. Twice a week lang ata siya lumilipad. So, hinahanap ko siya. Kaya minessage ko rin yung si Miss Christine ng Bigson para itanong kasi hindi ko mahanap kung saan ba nabubuk yun. Sabi niya, meron nga daw. Pero yun pala, currently, naka-stop yung flights. Parang this month lang kasi last month, nung March, may nakikita pa akong mga wait. Pero, tinush ko pa rin, tinuloy ko pa rin. Kasi nga, meron akong free tickets from Cebu Pacific. Kasi I worked for them before. And meron akong free 2 round-trip local tickets na pwede ko i-claim until August 15. Eh, parang ito na yung best time kasi may iba na kaming mga plans. And then, finally, finalo ko yung rules kung paano siya i-book before Holy Week pa. Tapos, bago mag-Holy Week, sabi ko, pinalo up ko, sabi ko, baka kasi mamaya Holy Week na, hindi na nila magawa. Hindi kami nabigyan ng ticket. Tapos, nung Monday, after Holy Week, pinalo up ko ulit, wala pa din. Tapos, Tuesday pa lang nag-start gumalaw, ganyan. Tapos, Thursday kami dapat aalis ng 4 a.m. Kasi gusto ko 4 a.m. na aalis na dito ng 6. And then, babiyahe papunta sa port. So, parang dadating kami ng Bantayan ng around mga mahahabol namin yung last trip ng ferry, which is 5:30. 3:30 or 5:30. Ganun yung una kong plano. Pero, since sobrang late kami binook ni Cebu Pacific, wala nang early morning tickets ng 24. Kaya gusto nila, i-book kami ng 23 ng gabi. Tapos dadating dito na ng 11. Sabi ko, ayoko ng ganun kasi dadating kami dito, tapos pagod na pagod kami. Tapos pagdating namin ng Bantayan, hindi pa ready yung home Airbnb namin. So, anong gagawin namin? Ayoko na ng paguran. Sabi ko, if i-book nila kami ng gabi na ganun, i-book din nila kami ng hotel sa Cebu para kinabukasan pa kami babiyahe pa, diba? So, okay na. Nabook na nila yung hotel, 23. Pero ang na-book, 24 ng 9 p.m. which is kahapon. Dapat ng isang araw pa ng 9 p.m. So, kahapon pa lang kami umalis. So, yung Airbnb namin na bayad na kahapon, wala na, nasayang na. It gets nyo. Tapos, pagdating pa namin sa airport kahapon, mag-check-in na kami, sabi sa amin, fully book na po. Hindi din daw pa kami makakasakit. Sabi ko nga sa ground staff, pinamote ko kayo, tapos ganito yung ginagawa niyo sa akin. Sabi ko, why? Paano ko kayo ipopromote? Sobrang nakakasama lang ng loob na parang they treated me as like not a paying customer kasi hindi man talaga ako paying. But technically, it's paid kasi bayad nila sa akin yun eh. Pinagtrabahuhan ko yung ticket na yun, diba? But we really felt so, ayaw na magsalita, but Ayaw pa magsalita niyan? Ang dami mo na nasabi dito. Talaga namin nagigil na kasi parang for the past week, gigil na ako sa Cebu Pacific sa Tagal. And sabi ko, pinlano ko to kasi gusto ko mag-unwind, gusto ko mag-relax. Tapos biglang leading through this day, puro stress yung binigay sa akin ng Cebu Pacific. Anyway, we're here. So late na kami nakarating dito, past midnight na. But good thing na, tatawid lang and hotel na. Pagdating namin sa hotel, pinag-antay pa kami kasi sirado yung aircon ng room. Pasensya namin ni DTV talaga wala nang mapagbuhaan. So, yeah. Ayun yung story time. Sabi pa doon, ano ba yan? Pag sinimulan ko tong vlog na itong bad vibes ka. Anyway, nagawa nila ng paraan. Nailipad nila kami dito kasi akala ko talaga hindi pa rin kami maililipad. Pero my manager and yung contact namin sa Cebu Pacific na head ng marketing ata was able to push some buttons para ayos. Alis kami.
I'm so excited. Dapat kasama din namin si Kuya tsaka si Mac dito. Well, kami lang talaga ni Don. Pero si Kuya kasi, uuwi dapat na matatapatan dito kami. So, sabi nila, sama din sila. Kaso hindi naman nakarating din si Kuya. Buti na lang, hindi ko pa rin sila na-i-book. Though, yung hotel namin, for 4 people. Kasi naka-Airbnb kami for the first 5 days. Kasi yun yung gusto niya Don. Kasi gusto niya nakakapuluto siya. And then yung last 3 days namin, hotel kami. Yung last 3 days, pang-4 na tao yung na-book ko. Room for 4. Pero, madali silang kausap. Message ko sila and wala kasing breakfast yun eh. So, parang kinompensate na lang magkakaroon kami ng breakfast. Parang ganun. Mag-request na lang daw pagdating mo. Ayun, I'm so excited. Let's go to Bantayan. Here. Hi, good morning. Now, 11:25. May 11:30 daw na ticket. Tingnan natin kung aabot tayo. Saan ba yun? Aabot pa? 6:30 po dalawa, ma'am. Akala ko 6:30 pa. Nandito yung ticket. Santa Fe to kuya, no? Yes, ma'am. Pirma ko ng pirma. Ito yung oras. Hanggang May 1, kuya. Tapos magkano yon? 6:30. Pagbalik mo, ma'am. Okay, let's go. Diretso ng ferry. Mabilisan. Buti na lang umabot tayo. Siguro alam din ni kuya yung oras. Kaya minadali niya. Hilong-hilo ako. 315. 315 ng isa. Kaya ng aming boat. Ang saya. First time ko makakasakay sa ganito. Here. Sobrang sakto. Napaka-efficient talaga. Ni Kuya Jay ata yun of Bigson. Ang saya pag may car ka. Park ka lang dyan. Pangarap to ni DTV. Mag-roro. Yan. Wala nang waiting. Perfect timing. Ilang minutes yun? 1 hour? 1 hour ata yun. Ganda din yung port. Look at the water. This is our Airbnb blue house. Pero itong malaki for 4 packs ata. Yan sana kung kasama si Kuya tsaka si Mac. Parang 2 bedrooms ata yan. And then yung nasa likod for 2 packs lang. Ayan. And meron sila mga dogs. Friendly naman daw yan. Hello! So nice. So cute. Ayan o. Hi! Iimbestiga. House tour. This is the room. And then, ano to ate? Banyo? This is the banyo. Wow, it's big. Laki. Parang kwarto din uli. There's the banyo. Shower. It's like a walk-in closet. And then, here we have a kitchen. Ang gusto ni DTV may kitchen. Kaya ito ang binuk ko. Wow! Wow! Isang buong kitchen talaga na buong. Ang laki. There. So nice. A room for 5 days. Ate Hilna. And we have a ano ba to? Lanay. Ano ba tawag dito? Good morning, Bantayan. Ganon. Hi ka sa vlog. Hi! Time check. It is now 2:48. Nakapag-freshen up na kami and nakainom na ang gamot kasi ang sakit ng ulo ko. We also already have our motor for the next few days. Dito na rin namin kina-ate ni rent. Ano yun? Kano love? 300 per day or nakatawad kami ng, dahil napakabait ni ate, pinatawad kami. Kano? 250? Kasi 6 days kami. Okay. So, our first meal of the day. Ang laki nito, no? 4-5 lang. Kaya ang laki. Ito.
for 5 packs. 5 packs kayo dyan kayo. Para kayong 5,000? 5 packs? 5 people. This is our beachfront cliff. Dami na yung parang dumadayo doon. Oh, imagine dito tayo nakatira. Tapos paglabas mo yun yung dagat. So if met nyo yung feeling na may beach house kayo, parang magandang idea yung blue cliff na yun. Okay, let's find a place to eat muna. Okay, we're now here at MJ Square. And harap na kami ng kahit nung makakainan. Dami pa lang tao. So dito na lang tayo kasi maraming tao. Mga masarap. Stick Smokehouse. Gutom yarn. 3:30 and this is our first meal of the day. Ang sarap ng kinain namin and it's only 810 pesos. May take out pa kami. Ang dami. So, ito na ang aming dinner. And now we're gonna buy our bigas para ma-achieve niya yung gusto niyang magluto sa Airbnb. And we're also gonna buy fruits. Okay, we are now back here sa cliff where we live. Inuwi lang namin yung mga pinamalengke namin. And let's check out our beachfront looks like. Bababa doon. Ang dami na nagsiswimming. Yeah. Ang daming basura. Ano ba yan? Peoples. What is this? Ano ba? Saan? Ah, dito? Ayun o. Yun ang magandang... Ay, ano yun? May something doon sa loob? Oo nga, paano akit? Okay. Ayaw ni DTV dito. Makalat. So, we'll find a different spot for today. May pa naman tayong time tumambay. Tsaka hindi namin alam paano bumaba at tumaas. So, hanap tayo ng different spot for sunset. Doon kami galing kanina. Nag-move forward lang kami ng konti. Andito ata yung babaan. Ayan. Okay, we made it. We found a babaan na hindi masyadong madali. Hindi ko din alam paano kami akit mamaya. But, this is our beach. Ang ganda. Sobrang ganda. Yun nga lang, medyo kumakalat na siya. Ayan. Hello. Daming basura everywhere. Nakasad. Maganda. Sobrang ganda. But, yun nga, makalat. These people. Hindi pa nga super puntahan to. Tapos makalat na kaagad. How much more for me? Ay. Well, let's go swim! Morning guys, it's the next day already. Ito yung last vlog ko kagabi. Pag-alis namin dun sa beach, nagmotor lang kami ng, parang ikot lang namin ng konti hanggang sa kaya namin ikutin. And then umuwi na yun kami. Tapos we just had dinner here. Yung tira namin from our very late lunch. Actually si Don lang, ako nagsubo lang ako ng mga 4 na subo. Kasi sakit ng tiyan ko, parang busog na busog ako. Anyway, it's the next day already. And we had a very good sleep. Parang si Don mga 8:30 pa lang tulog na. Ako siguro mga 9:30 ganyan. And then now, look. May breakfast. May breakfast pala kami. Ang saya. Ang galing itong Airbnb na itong ganda pagising mo. Very peaceful. Last night, it was also very peaceful. Dito kami nag-dinner sa labas. Although may mga butike. May nahulog pang mga butike. Ano yun? Parang may nakikita akong butike. Nahulog pa sila kagabi, kaya ano ba yan? Nahanap pa talaga mabuti. Hindi, nakita ko kasi dito. Ay, may breakfast pala. Bihira yung Airbnb na may breakfast. Pero wala pa ata akong Airbnb na na-stayan na may breakfast.
Itong kape, binili namin dito on the vendor sa tindahan. But, they give us breakfast every day daw for the whole stay. Kanin, egg, and ham. Tama siya. Let's go! Have fun! Daan muna kami dito sa ruins kasi sobrang lapit lang nito sa amin. Hindi pa namin napuntahan kasi kahapon sobrang daming tao. Now, pag ganitong oras sa umaga, wala namang mga tao. Well, mga nagtatago pa sa araw. So, baliktad na naman yung suot ko. Ayun ba? Dali ko. Modern na modern. Hanapin natin ng Paradise Beach. Magbabayad muna kami ng entrance. Free parking kapag dito lang. Pero if papasok mo ata doon, may bayad yung parking. Entrance is, magkano? 50 per head ata. Paradise Park and Resort. Oh my God, ang ganda ng water. I cannot believe it's so beautiful. Parang swimming pool, love. Oo nga, no? Ang ganda, grabe. Okay, we found the spot for our stuff. So nice here. Ayan yung binili ko sa TikTok shop. Na duyan. Tingnan natin kung effective. Nabudol ako sa TikTok shop. Ang ganda. Go. Duyan yourself. Is it a good buy? Ang sarap. O, yung akin din. Ang dayo. Hipan mo rin yung akin. Inis ako na hindi ko nadala yung GoPro. Dito sana. Pwede kami gumawa ng real na palutang-lutang dito. But oh my God, look at that water. Nice, okay. Tago muna to. More vlog muna. I will enjoy and have fun. Time check. It's now 11 and we are gonna lipat here in Amihan. Dito na kami mag-brunch lunch. That's the view. Masarap daw ang food dito, balita ko. Hi! Pwedeng mag-walk-in, mag-stay? Ay, okay. How much? Ah, walang entrance? Ah, okay. There's no entrance. Wow. Okay. Pero dito naman kasi kami kakain. So, we'll just stay here and find a spot. Yung pool, tinanong ko. Pwede din siyang gamitin. But it's 550 pesos per day. 8 a.m. to 5 p.m. If gusto mo mag-pool. 550 pesos. Tapos ayan yung mga cabanas and then beachfront. Asa ba yung restaurant? Dito mo na? Stay here. Ooh, there is the restaurant. Ganda, oh my God. Tambay here. We'll find the spot. We have, ano to? Mixed seafood spaghetti in carbonara sauce. And then lobster tails with truffle fries. Order namin cocktails and dessert and water. Nakailang order na ako ng water. Finally, they gave us the water. And hindi pa na-place yung order namin. Nag-out na daw yung in-orderan namin waiter. So, hindi ko na pinatuloy. Bin-out na lang because it was not nice. Okay, because hindi kami nakabili ng brownies sa Amihan. Ito na lang ang merienda namin. Famous saging. Inihaw na saging.
Thank you. Alangalit kayo sa panay. Pagtawag mo mo may pagpanungan mo ito. Time check, it is now 6:13. Kaya na ba dinner? Dapat magja-jogging kami o mag-swimming pa kanina. Aba, nakatulog na kami. Tapos 6 o'clock na. Tsaka umulan. So, tinamad na tong si Didi. Dapat kasi magja-jogging kami kanina umaga. Tapos, tinamad kami bumangon ng maaga. Tapos, dapat ngayong hapon. Kaso, umambo naman. So, tinamad din kami. Hanap lang kami ng dinner. Siguro ihaw-ihaw. Di pa kami nakapag-shower kasi nga mag-swimming or jogging sana. Happy Raps. Yeah. I done caught a wave at a young age. Niggas getting paid doing dumb things. Make a little money and they act strange. All these girls really want one thing. I like them just like my coffee. We finally woke All up. of these girls got a Starbucks. Yeah. All of these girls up in college. I like them small with no drama. I do find a girl, make her smile, make her happy. Get a ring, make a child start fam. Happy Raps is going raw to the Grammys. I might need to drop an album for the Grammys. Like, yeah. Matay na. 5 kilometers. Sabi ko kayo doon, tinanong niya ako kung 3 kilometers or 5 kilometers. Sabi ko, 3 lang. Kasi mainit na nga. Sabi na, so 3. Akala ko, ang gagawin niya, 3 total. Paalis namin dito sa house, tsaka pabalik. Kasama na. Nung tumatakbo na kami, nung feel ko pagod na ako, tinawag ko na siya bago. Kasi nagagalit niya ito, nagagalit mo. So, hindi siya tinatawag. Pero yung hindi ko na talaga kaya. Parang ang layo na namin, tapos babalik pa. Tinawag ko na siya. Sabi ko, ilan na ba? 2 kilometers na kami. So, balak pala niya, 3 kilometers sa punta. 3 kilometers pa. Before kami tumakbo, nagtakad na kami ng 1 kilometer. So, parang naka 5.5 kilometers kami total. Yung total takbo namin, 3.3. Tapos, yung lakad na napakadami din. So, parang, wala kaming water na dala. Tapos, sobrang init. Kaya pala yung mga tao dito hapon nagja-jogging. Kasi, sobrang harsh na morning sun. Sabi ko, kaya ko magbilad sa araw basta nasa tubig or basta may beach or pool anywhere nearby. Pero yung dry land, hindi ko kaya. So, sabi ko, the next days na we're gonna jog, we should leave at around 6 or 6:30 latest. Or kung hindi man, hapon na. Today's breakfast, sabi namin tinapay na lang. Sabi ko sana kahit pandesal na lang. But they made toast. I was actually hoping for pandesal. And ito din ba yung kahapon? Ham and egg. Tapos coffee amin yan. And there's butter. Today, we're gonna go to Cota Beach naman. Tsaka puntahan na rin namin siguro yung, yan, itong Santa Fe Beach Club tsaka Ogtong Cave. Kasi ito lang, katabi lang ng Airbnb namin. Bukas na lang ata yung last full day namin dito sa Airbnb na to. Baka mag-ano na kami, Virgin Island tomorrow. Sa Monday na. Iniiwasan ko lang yung weekend. Yun kasi yung pinupuntahan ng, yung parang one place or one thing na dapat di ma-miss out dito based sa research ko. So feeling ko, doon pupunta yung mga taong maiksi lang yung visit dito during weekends. Kaya bukas na kami punta Monday. And then Tuesday, siguro dito na kami sa malapit. Tapos lilipat na kami sa hotel namin. Sa may Baygad Lagoon. Excited ako yun. Dami nagsasabi, don't miss Baygad Lagoon. I won't. Kasi din talaga kami titira. For 3 days. It's now 10 o'clock. And ayaw pang umalis si Dan the Builder kasi nanonood pa siya ng Warriors. Ako naman, nag-work ako. Pero init-init na ako. Gusto ko na mag-swimming. Balak pa pala nitong tapusin yung game. Hanggang mamaya, half-time pa lang. So, we are just gonna have a quick dip dito sa
beachfront namin. Para lang matanggal yung lagkit tsaka yung init ng katawan namin from the jogging. We found a spot. Kung naaalala nyo, noong first day namin dumating, dito kami naglatag. Ito yung bato, dyan kami bumaba, and then shore to. Dito kami naglatag. Ngayon, dito din kami bumaba, pero may water, so walang shore. High tide, which is fine, kasi ang sarap. Ang ganda. The coconut nut. Hindi ko lang alam ngayon mamaya paano kami aakyat. Sabi doon lang daw ulit kami dadaan. Kasi noong nakaraan, may nahanap kaming hagdanan. Kaya doon kami umakyat. Kaso lang ngayon, sarado na. Bahala na later. Buwis buhay yung pag-akyat. But also, medyo buwis buhay din yung pag-swimming dito kasi tignan nyo. Oh, nagpunta sa dagat yan. My God, it's so scary. There's so many basura talaga. And bubog. Basura. Basura. There's so many basura na nakasuksok everywhere. Ganda-ganda nito. Hindi ko alam hanggang kailan maglalast na maganda to. Kahit gano'ng kadaming beses namin pulutin lahat ng mga basura. Ganyan talaga kadami. So that's really sad. If you ever go to Bantayan, please don't do that. Ang dami pang taong gustong pumunta sa Bantayan. Baka hindi na maabutan ng maganda. Tignan nyo naman gano'ng kaganda to. Kasi doon, nung isang araw ko siya stress sa buhay. Dahil sa nakikita niyang basura. Hindi niya mapigilang hindi ma-stress. Maglulubog lang kami ng konti and then babalik na kasi nanonood nga siya ng basketball. Tanghali na. And we are now here at Santa Fe Beach Club. Home of the aesthetics. Dito na kami magla-lunch and tatambay para mag-swimming. Dito dapat kami mag-check-in din eh. Kasi bawal kasi magluto. So pretty. Take a selfie. 100 pesos each ang entrance. At nag-accept sila ng card. Wi-Fi pa. Oh, may wifi pa. Thank you. Oh my God, it's so beautiful. Ganda ng tubig. Oh my God, look at the sand. It's so beautiful. Go make yourself a kulay kahoy again. Yan yung mga villa. Yan yung dapat bubuk ko. Available pa yan eh. Tapos sea view. But hindi ko nga siya binook kasi hindi pwede magluto. Eh, gusto nyo doon magluto. So dapat yun yung 5 days kami tapos sa Chelly Rose after. But ayun. Ayaw ni DTV nang hindi makaluto. Kasi yun lang pala yung port. And the sand is so nice. So we stay here. Dumaan kami sa Ogtong Cave kasi malapit lang sa amin yun. Dapat doon muna kami. Kaso ayaw ni DTV dahil 300 pesos. Nakita ko sa TikTok 150 yung entrance. 300 pesos na. Kasi kami doon, wag daw muna. Kasi sayang kung mabilis lang kami tapos magbabayad kami 300. So I don't know if babalik pa kami doon or hindi na. But we'll see. 12:04. DTV is snorkeling over there. Layo, Diyos ko. Pero ang ganda ng dagat, my God. Unbelievable. Naingit ako, so sama na rin ako. Let's go. You wake me up right on time. The summer day gave us life. Top down sunshine, it's a beautiful thing. You wake me up right on time. The summer day gave us life. Top down sunshine, it's a beautiful thing. Yeah, we coolin' in the back with the drinks, making us a little bit tipsy. Baby, yeah, I just know. Baby, I just know. And I know that you had me on your mind with the look on your face, turn a little bit frisky. Baby, I just know. I just know. You wake me up right on time. The summer day gave us life. Top down sunshine, it's a beautiful thing. You wake me up right on time. The summer day gave us life. Okay, now we are at Kota Beach. Ang dami nagsasabi na isa din daw ito sa favorite beach nila. So we're gonna check it out. Meron din silang resort, private resort ito, Kota Beach. And then ito yung public beach. Wow! This is the public beach. Oh my God, ang ganda. Ooh, there's a sandbar. Oh my God, ang ganda nga. Wala ka lang sisilungan dito or anything, but it's a really open area na ganyan. Kaya maganda daw ang sunset dito. Sana magka-sunset kasi uulan nga daw. It's
this one, Kuta Beach. Kind of fun. Update. It's now 6:30. And nagpalutang-lutang lang kasi kami dun kanina sa Kuta Beach. Tapos bumagyo na. Bumuhos ng malakas ng ulan. So, nakikita na kasi namin paparating yung ulan. So, umalis na kami. Sakto, pagsakay namin ng motor, bumuhos na yung bongga yung ulan. I am here in bed kasi may malupit na migraine ako. Well, kanina pa ito masakit after namin mag-jogging sa initan. Pero kapag nasa beach kasi, hindi siya masakit. Anyway, on the way home, habang bumabagyo, dumaan kami sa public market. And then, namalengke kami. Finally. Yung sa kanya pa gustong dumaan doon para bumili ng isda. Ang dami niyang isda. Sayang hindi ko na-vlog kasi nga yung mga gamit namin nakalagay sa lahat sa loob ng backpack na naka-waterproof. So, hindi ko na makuha. Kaya, hindi na ako nakapag-vlog. But ang ganda nung public market nila, hindi mabaho. Tapos ang linis. Ang daming tindang mga seafoods, ganyan. So, we just got some fruits again and shrimp. So, that's what we're gonna eat right now.